PowerPoint. Unwilling po yung, it reveals that we also are unwilling to submit to God. Pakidagdagan na lang kapatid. Ibig pong sabihin, hindi naman po tayo extreme na tanging Diyos ang ating susundin o maging masunurin. Kundi, dito rin po sa lupa ay naglagay din ang Panginoon ng government po, ng authority na nagbabain po ng batas na kinakailangan din po nating sundin. And then, kapag tayo ay hindi marunong sumunod o magpa-under po doon sa mga authority dito sa kalupaan, nangangahulugan na hindi rin po tayo sumusunod doon sa ating Diyos. Dahil ang authority po dito sa kalupaan ay Diyos din po ang naglagay dahil sa kanyang purpose. Isipin na lang natin kung walang presidente o kung may presidente man, walang senador, walang kongreso. Di po ba? Ano ang mangyayari? Chaos, di ba? Magulo. Walang pagkakasundo-sundo. So, yun po yun. Pero, may nakita ko ako doon sa, mabilis pa, may nakita ko ako doon sa Philippians chapter 2, verse 8, na ito po ay sinasabi na there are two kinds of obedience in the Bible ni Christ. Yun. Sabi ng ganun doon sa Philippians chapter 2, verse 8, and being found in appearance as a man, he humbles himself and becomes obedient to death, even death on the cross. Ito po yung dalawang obedience in the Bible of Christ. Ang una po ay passive obedience of Christ. Ang ibig pong sabihin ng passive obedience of Christ, ito po yung wala po siyang tutol. Wala po siyang tutol na kung saan ayun po ang kanyang daranasin. Ito po ay emphasize the fact that he did not resist the cross. Hindi po niya tinayawan. Hindi po siya urong-sulong kung tatanggapin po ba niya ang cross na iyon. Na kung saan ang cross na iyon, ito yung pabigat sa kanya. Ito yung ating mga kasalanan. Ito yung mga pasakit. Pero hindi po siya sumuko. Hindi po siya umayaw. Sa halip ito po ay pusat po niya tinanggap. Ang ibig pong sabihin, wala po siyang pagtutol. Na siya ay Diyos, ngunit ipinabak po siya dito sa lupa para sa ganun ay meron po siyang gagampanan. Kasi kung ipinanganak po ang Panginoong Jesus dito sa lupa at kung hindi po siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi pa rin po masabi na tayo ay may kaligtasan. Kasi ang tanging dugo lang po niyang bumuho sa krus ng Kalbaryo, doon lamang po masasabing tayo nga po ay may kaligtasan dahil doon po ang ransom sa atin na ginawa ng Panginoon. And then, ang pangalawa po ay teka lang, ipasas the fact that he did not resist the cross, that while he chose to lay down his life, things were done to him. Ito po yung nakalaan sa kanya. Yung buhay po niya ay kanya pong inialay sa krus ng Kalbaryo na kung tutuusin tayo po ang ilalagay doon. Tayo po ang ibibitin doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Dahil po sa ating mga kasalanan. Absolute obedience or submission of a subject to the authority of a ruler, even hard or suffering, may result. Yun po ang ibig sabihin ng passive obedience. Na kung saan kahit na nakikita niya na ang magiging result na nito ay kamatayan o kapahamakan niya, hindi po siya umayaw. Yun po ang ginawa ng Diyos na sakripisyo sa ating lahat. Pero in return, ano po ang ating ginagawa? Patuloy pa rin po natin pinapapasan ang mga cross natin sa ating Panginoon. Dahil ang sabi nga po, hanggang tayo ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kung anong ating ginagawa, lumilis tayo araw-araw. Ibig sabihin, patuloy pa rin natin dinudulutan ng cross na pasanin si Jesus. Kaya nagsasabi po ng Bible, once and for all lang po ang kanyang pagpasan at kamatayan sa cross ng Kalbaryo. After that, kamatayan na po natin, tayo po ay tatanggap ng kaparusahan at alam natin lahat na ang kaparusahan ng kasalanan ay Nalang natutulog. Good, you're a good boy. Praise the Lord. Ayun po, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya nga po, dapat tayo ang uwasan na yun. Pero
inako ng Panginoon. Pero araw-araw ginagawa pa rin natin dahil matitigas ang ating mga ulo. Pero ang good news po, ang Diyos ay lagi nagbibigay ng maraming chances sa atin para sa ganun. Repent, and then napapatawad po ang Diyos. Paano kung hindi na umabot doon sa repentance na sinasabi ng Panginoon? Mamamatay na lang kaya na malakad lang dyan sa kalsada, bigla na lang sa kasaan. Hindi. Tigong agad, nakapag-repent na ba? Hindi po. Kaya nga po, hanggat may panahon, tatulad po ng pinag-aral natin kanina ng ating preacher sa ating day 3, no? Hanggat may panahon, hanggat may pagkakataon, hanggat nabubuhay ka, hanggat may lakas ka, gawin mo na yung tamang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Samantalahin na natin. Amen po? Yun, amen now. Praise God. Ayun. So, ang pangalawang types of obedience in the Bible ng Christ ay the active obedience of Christ. Yun po yung pangalawa. May isa po tayo mamaya. Ito po ay it refers to the things done by Him. Siya po ang gagawa noon. Pusa po niya gagawin. His sinless life and perfect obedience to the Father ay po doon sa 1 Peter chapter 2, verse 22. Ayun. Mali po dyan. 1 Peter po yan, Ben. 1 Peter yan. May mali po doon. Sorry. Ayun. It refers po to the things done by Him. Ito po ay pusa po niyang inalay ng sarili po niya. Ang kanyang pagiging ang kanyang personal ay walang kasalanan, walang bahid karumihan. Perfect obedience to the Father. Sabi niya gano'n doon sa 1 Peter 2, verse 22. Ginawa po niya yun. Ibig sabihin, active obedience is as important to our salvation as the passive obedience of Christ's death on the cross. Ibig sabihin, kahit na may cross, sige, nandyan na yung cross, tinanggap niya yung cross. Pero kung pagtanggap niya ng cross ay hindi po siya mamamatay doon, hindi rin po walang silbi. Ibig sabihin, ang active at ang passive obedience of Christ in the Bible ay mahalaga. Dahil ang kahalagahan po nito ay dahil sa ating kaligtasan. Ayun. The perfect active obedience of Christ means that those who trust in Him have full citizenship in the kingdom of God. Yun. Ang sabi po niya dito, ang perfect active obedience of Christ means that those who trust in Him, yun pong nagtitiwala sa Kanya o naglalagay ng pagtitiwala sa ating Diyos na buhay, ay mayroon pong sapat na citizenship in the kingdom of God. Dahil kung wala po ang Diyos, wala si Jesus, at may Diyos tayo, hindi po tayo pwede na maging ones. Father lang, or Holy Spirit lang, or si Christ lang. Marami pong mga churches na kung saan ang kinikilala nila ay si Father lang at hindi nila kinikilala si Jesus na Diyos. Pero tayo po ay hindi. Dahil ang tatlo po iyan, the Father, God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are one. Pero Diyos po sila at may kanya-kanya po silang persona. Sila po ay gumagalaw, gumagawa. Amen po? Kaya tawag po sa atin ay Trinity. Yung iba, pag nag-evangelize tayo at binabanggit yung Trinity na inaaway po tayo. Pero praise God, kasi ibig lang sabihin noon, nakikinig sila. Kasi bakit? Naapektuhan sila. Kasi ang word ng Panginoon ay katulad po ito sa taba na magkabilaang tali. Yun. Hindi po ba? May natikinig. Praise God. Ayun po. Kaya, hindi katakataka kung tayo ay aawayin sa sumbatan, maliitin, okay lang yun. Ibig na sabihin, masyado pong makapangyarihan ng salita ng Diyos kasi natatablan po sila. And someday, somehow, sila po ay makakasama natin at sila din po ang magsasalita sa lugar nito. Kaya kayo dyan, umanda rin dahil wala talagang sitting ministry. Amen? Praise God. And then, sabi po niya dito ay, we lack nothing or anything. His obedience covers us and guarantees our salvation. Ibig yung sabihin, ang salvation na ito ay hindi natin pwedeng sarilinin lang. At hindi lang pwedeng tinanggap natin ang salvation, tama na doon. We need to work it out. I-work out po natin ito. Baka mamaya tinanggap natin ang salvation bukas. Mag-inuman na, magsagutan na, hindi po, kundi work out
i-work out po natin ang salvation. Sa ginawa pong sakripisyo ng ating Panginoon, ano naman po ang ating maibabalik, magagawa sa ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay? Ibig sabihin, kailangan niya po i-work out po natin ang salvation na yun, at kung ano man po sasabihin ng Lord sa atin, gagawin po natin. Ibig sabihin nun, bigyan po natin ng hustisya ang ginawang sakripisyo ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. At tayo po ang subject doon. Tayo po ang may pananagutan doon. Tayo din po ang paghahanapan ng Panginoon. Amen po? Amen. Alam niyo po ba na ang obedience pala ay also a form of testing. Testing din po pala ang obedience. Sino naniniwala doon? Kasi ang obedience po kasi, kapag may inuto sa atin, may sasabihin po sa atin, dito po kasi, magkakaroon ka ng pagdidesisyon. Minsan, naiipit ka, minsan nasa crossroad ka. Hindi mo alam kung susundin o hindi. Minsan naiipit ka, may sinasaalang-alang ka, susunod ka na lang kahit hindi naman karapat-dapat na sundin. Pero kapag ang Diyos na ang magsabi na sundin, susundin natin. Bakit? Mahalaga po kapag ang Diyos na ang nagsabi. Pero minsan ang mga decision kasi, di ba, na kailangan sundin, nangyayari ito sa pamilya, nangyayari ito sa school, sa opisina, kahit saan. Nakasalalay po ang salitang obedience. Kaya ang obedience po ay testing. Saan po testing? Obedience is testing of trust. Sabi, ayon po doon sa iniwang halimbawa po ni Abraham sa Genesis chapter 12, verse 1 and 4. Dito po sa verse 1, ang sabi po ng Diyos kay Abraham ay, Abraham, pumunta ka sa lugar ng ganito, iwan mo ang lugar na ito kinaroroonan mo. Pero ano pong ginawa ni Abraham? Despite of challenges and uncertainties, sabi na Abraham obeyed God's command without hesitation. He trusted God's promise that he would become a father of a great nation, even though he and his wife Sarah were advanced in age and had no child. Ibig sabihin, gaano man kahirap na kung titingnan natin sa ating hinaharap, kapag ang Panginoon ang tumawag sa atin, kinakailangan po natin sumunod. Marahil dito sa atin, halimbawa po, dito na lang sa church, pag sinabi ng pastor o ng leader natin na ililipat ka ng ganitong lugar, doon ka, magiging coordinator ka doon sa isang lugar, sa isang barangay na yun. Parang ganito kasi ang nangyari kay Abraham. Ang sabi kay Abraham, Abraham, sabi niya, iwanan mo yung lugar na yan, iwanan mo yung comfort zone mo na yan, lilipat ka doon sa kabila, ang sabi po niya. Kasi, kung dyan sa lugar na yan, ay comfort na po siya dyan, wala pong magiging blessing dyan. Bakit? Kasi noong sumunod po si Abraham, na nung tinawag po siya ni Jesus, ni Yahweh, na siya ay lumiban sa lugar, lumipat po siya ng lugar. Doon po siya pinangakuan na siya ay magiging ama ng great nation at doon din po sila magkakaanak ng pangalang Isaac. So sa madaling salita, kung manatili po tayo dyan sa kinaupuan lang natin na tinatawag ka na bilang magiging worker ay ayaw pang umalis dyan, ibig sabihin, wala kang blessing dyan. Kailangan mong lumipat. Kaya nga ang sabi nga ni Jesus doon kay Pedro, pagdamag po silang nangisda, pero wala silang nahuli. Pero kung sabi ng Panginoon, launch out into the deep, kasi sa mababaw ka lang, yan ang comfort zone mo. Takot ka ba na hindi ka marunong lumangoy pag sakaling ikaw ay lumubog? Kaya kinakailangan, lumipat na ng lugar kung saan ilalagay. Sumunod na lang po tayo, kasi nandoon yung makakamang isda, hindi po ba? Amen po? Ibig lang pong sabihin noon, may mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon na hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari. Pwede kang maghirap sa kalooban, reklamo ng reklamo, pero diyan sa kinaupuan natin, sa kinabibilangan natin, lagi minamahal natin na lugar ay walang blessing dyan. Kung sabi ng Panginoon, lumiban ka. Kaya nga kayo Joshua, kayo mga Israelita, lumiban na kayo, umalis na kayo dyan sa Shittim, umalis kayo dyan sa disyerto na yan, tumawid na kayo ng Jordan River, kahit bumabaha yan, pero takna niyo ngayon, ang naninyo niyo na sa kabila, ang promise na ninyo ay nasa kabila, kaya kinakailangan lumiban. Hindi po tayo manatili dyan sa isang lugar lamang. Hindi po.
Ay kung mag-asawa, pag nag-asawa yung mga anak natin, di ba? Kinakailangan din nila lumiban ng bahay. Hindi po sila manatiling kasama ng mga magulang. Para sila po ay magkaroon o magbuo sila ng sarili nilang pamilya. Yun. Oh. Di ba? Ang mga Israelita, nung sila po ay nakaalis na doon sa Egypto, di ba nanatili ba sila doon sa Egypto kahit madarating ang sibuyas, madarating ang mga bawang doon na kanilang papapakin? Hindi rin po. Dahil sabi ng Diyos kay Moses, Moses, dalhin mo ang aking bayan doon sa Promised Land. Nasaan ang Promised Land? Kailangan po nilang tumawid ng Red Sea. Ano yung Red Sea na ating kinakaharap na hindi natin, ayaw nating laktawan, ayaw nating lakaran? Bawat isa po sa atin may iba't ibang klase ng Red Sea. Ibig po, sabi ng leader mo, doon ka sa barangay na yun, magsama ka, partner kayo. Ayaw mo kasi yung best friend mo na sa kabila. Hindi ka makahuli dyan. Doon ka kasi na-sign reklamo. May mga resi po tayong hinaharap minsan. Minsan ayaw natin magbigay ng nagreklamo tayo dyan sa ating pledge, sa ating mga pledges, no? Kasi ayaw nating tawirin kung ano hadyan na yun. Kailangan tawirin. Mahirap pa niyan, kailangan tumawid po tayo. Amen po? Kung minsan kasi, napakahirap sana buhay na lang mahirap. Nagagalit dahil nagtindog na kaagad. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kapag ang pintuan ito'y sinara ng Lord, meron siyang bagong pintuan na bubuksan para mo sa ating lahat. Nagbibigay lagi ng panibagong opportunity ang Panginoon, ang puhunan lang ay mag-obey. Obey. Ibig sabihin, walang kasamang reklamo. Dahil katulad po ng mga Israelita, hanggang sila po ay marami, thousands ng ang kanilang ginagawa ng pagkakataon ng reklamo, tuloy tumagat po sila sa disyerto. Ang hirap kaya madala sa disyerto. Feeling po, walang movie doon, walang TV doon. Hopeless, lifeless, di ba? Pero tumagat po sila doon na tiyaga po sila hanggang sa nakatawid po sila ng Jordan River. Kahit po yan ay umaapaw sa baka, andin sa kabila doon, nagkaroon na po sila ng kanyang mana mula sa Panginoon. Amen po? Amen. So praise the Lord. And then, isa pa po, obedience is a testing of faith. Ayon po doon sa Genesis chapter 22, verses 2 and 3. Sige nga ating nga pong basahin, sis kung meron po tayong dyan. Genesis chapter 22, verses 2 and 3. Ano po natin, kahit in Irish, anong version. Ayun. And then, basahin po natin na sabay-sabay. Genesis chapter 22, verse 2. Read po. Then God said, take your son, your only son, whom you have loved, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. And verse sunod. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Yun po ang nangyari doon sa obedience is a testing of faith. Dito po ay tinest po ang faith ni Abraham. Paano po siya tinest? Sa pamagitan po ng kanyang isa-isang anak na walang iba kundi si Isaac upang dalhin po doon sa Moriah at siya po ay gawing sakripisyo. Ayon po doon sa Thompson Bible Reference, ang Moriah po pala ay makikita ito doon sa lugar ng Golgotha. Na ibig sabihin ng Golgotha, yun po yung Mount of Skull, di ba? Doon po pinako si Jesus. Kaya nasabi po ng Bible scholar, ay po doon kay William Smith ng Bible commentary. Si Isaac ay parang prophecy about Jesus. Pero hindi naman po siya pinatay. No, di ba? Pero hindi inialaw ng Diyos na makapatay na tapos ang kanyang ama. Pero ibig sabihin, si Isaac ay parang prophecy about Jesus na kung saan siya po ang karapat-dapat, si Jesus lang ang karapat-dapat na mabibigyan doon sa Diyos na buhay. Then siya po ay walang kahit
kasalanan. So ngayon, obedience is a testing of your faith. Ibig sabihin, Abraham's obedience was further tested when God commanded him to offer his son Isaac